Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, February 22, 2025. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa yung Northeast Monsoon o yung amihan at yung shear line na nakakaapekto nga po yan sa may parte ng Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Yung amihan naman ay umaabot po yan hanggang sa parte ng Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol Region. Kaya asahan natin yung malamig na simoy ng hangin na may mga kasamang isolated rain shower. Dito po sa ating rain map animation, so expected nga po natin mataas ang mga posibilidad ng biglaang pagbuhos ng pagulan mamayang alas 3 sa may eastern section ng Visayas, habang maganda naman lagay ng panahon sa may parte ng Mindanao at sa may parte naman ng Palawan. Asahan natin may mga tsansa po yan ng pagulan dahil po yan sa shear line, habang maganda naman ang lagay ng panahon ng halos sa buong Luzon at Southern Luzon at apektado lamang po yan ng shear line, ng amihan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, mamaya, tuloy-tuloy pa rin po na magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Makulimlim na kaulapan sa parte ng Visayas, Luzon, at maging sa may parte ng Mindanao ay magiging maayos ang lagay ng panahon. Maliban lamang nga po sa Palawan na may tsansa pa rin po na mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po February 23, tuloy-tuloy pa rin po na apektado tayo ng amihan at ng shear line ay posibleng bumaba pa po yan hanggang sa parte ng Mindanao. Pagdating po ng February 24 hanggang February 25, tuloy-tuloy pa rin nga po na shear line, amihan ang makakaapekto sa ating bansa. May mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan dito nga po sa parte ng eastern section ng Mindanao dahil nga po sa shear line. By February 26 hanggang February 27, expected pa rin po natin yung eastern section ng Mindanao ay mataas pa rin po ang mga posibilidad ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan, pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating nga po sa huling araw ng Pebrero ay mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan sa may eastern section ng Mindanao. Pagpasok naman po ng unang araw ng Marso, dito po bahagyang hihina yung northeast monsoon at habang yung shear line naman ay magpapaulan ng mga katamtamang pag-ulan lamang sa may parte po ng Visayas. Pagdating po ng March 2 hanggang March 3, dito po may mga low pressure area po tayong nakikita, pero mababa naman ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Expected nga natin by March 3, posibleng maulan sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng March 4 hanggang March 5, mananatiling maayos at maganda lagay ng panahon at easterlies na po ang umiiral sa ating bansa pagdating nga po ng March 5. Pagdating po ng March 6 hanggang March 7, dito po mahina po yung ating amihan at patuloy nga po easterlies ang makakaapekto sa ating bansa at magkakaroon tayong posibleng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Posible po maging maulan sa parte nga po ng Palawan. Ngayon nga po, wala pa rin po tayong minomonitor na anumang posibleng bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.